last CF General Assembly. We have a guest, si Pastor Renan. Hindi ko lang alam kung may mga ibang guest pa ho tayo dito na hindi natin na-recognize. But if you're just first time in our monthly webinar dito po sa Cross of Christ Salvation Gospel Ministries, we would like to welcome you. Ganun lang po talaga, may mga games talaga. And Tracy, I would like to commend you sa ginawa mong games. Salamat na masaya naman tayong lahat at we learned a lot. Okay, God bless you, Sister Tracy. Paki-mute muna po lahat. Sister Naning, paki-mute po. Paki-mute muna po lahat para yung ating seminar po ay yung ating teaching ho ay dire-diretso naman. Ayun. Maybe to most of you, kilala po si Rog. Si Rog po ay isang active member ng active attendee ng Sector 1. So I would like to welcome you, Sister Rog. And ayun, welcome back si Alex Mijares. Nasa Pilipinas na to, alam ko eh. Okay. Okay, so manalangin muna po tayong lahat. Manalangin po tayo. Father, thank you for this time of being together. Thank you for the things that we have learned. We have been refreshed with our knowledge of your word. We have been corrected. We have been, Lord, instructed, and we have learned a lot of things today. Salamat po, Panginoon. And today, Lord God, we will continue to learn from your word, asking your guidance and asking your wisdom. And I pray, Lord God, that this will not just be another Bible study, another webinar. Help us, Lord God, to listen well, to meditate, to reflect, that we may know more about Jesus. Lord God, Jesus, you are the reason why we are gathered tonight. And we pray, Lord, that your grace will be upon us. In Jesus' name, amen and amen. Okay. Meron po hindi na-commute. Sino po yung hindi na-commute? Medyo maingay. Sino to? Nanay Juliet, paki-mute po. Pasensya na po. Ayun. Okay. So guys, paki-mute lang po. Ayan. Okay. So, let's begin our study today. Pinamagatan po natin yung seminar po natin, Why December 25? How significant po ba ang December 25 sa ating faith? Gaano ho ba kahalaga ang date ng December 25 sa ating faith? Gaano to kahalaga? Walang halaga ang December 25 na date sa ating Christian faith. Pero gaano ba ka-significant o gaano ba kahalaga naman ang birth of Christ sa ating faith? Ang sagot ho, utmost significance. Why? Because Christ's incarnation is the bedrock of our salvation. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina. How significant is the date, December 25, in our Christian faith? None. Wala pong halaga ang December 25. Walang significance sa faith natin ang December 25. But the next question is, how significant is Christ's birth in our faith? Utmost significance. For Christ's incarnation is the bedrock of our salvation. Now, tatlong bagay po ang gusto ko pong ituro sa ating lahat ngayon as we study, as we answer the question, why December 25? For us to have a biblical perspective on Christmas dating. No? Una sa lahat, I would like to teach all of us that theology is more important than chronology. I'll say that once again. Theology is more important than chronology. No? Marami po mga tao engrossed masyado sa December 25. Doon po sa date na yon, no, na kiniklaim ng marami na ito yung Christmas birth date ng ating Panginoon. Tuloy, yung mga ibang tao ho na pinag-aaralan at kino-confirm na kung talaga bang December 25 pinanganak si Jesus, na tatlong bagay po ang kinauuwian nila. Una, iba sa kanila nauuwi sa disbelief in Christ. Sinasabi nila, dahil iba-iba yung mga nagsasabi ng mga exact birth date ng Panginoon at hindi ma-identify kung ano talaga ang exact birth date ng Panginoon, ang conclusion po nila, most probably, ay
wala talagang pinanganak na Jesus Christ. Baka gawang kwento lang ito o kwentong barbero lamang ito. Kaya sa mga nag-research po ng ganito na very particular at very engrossed sa birth date ni Jesus, ay nauuwi po tuloy sila sa disbelief in Christ. Pangalawa, yung mga engrossed masyado sa birth date ni Jesus, no, it tends to lead them to being legalistic and judgmental. So talagang sinasabi nila, talagang birthday ni Jesus, December 25. No, kung hindi mo kinikilala na December 25 ang birthday ni Jesus, malamang hindi ka Christian. O pag hindi ka nag-celebrate ng December 25 birthday ni Jesus, hindi mo siya ginagalang, hindi mo siya kinikilala o sinasamba, no? So masyadong legalistico, masyadong judgmental ang kinauuwian. May nagbukas na naman po ng mic. Paki-unmute mo na po, please. Sino to? Masakit po sa tenga kasi naka-headset po ako. All right. So thank you. Pangatlo, yung masyadong engrossed po sa birth date ng ating Panginoon, no? This will lead them to wrong worship or idolatry. Kaya nga mga tao, sinasabi doon, magsimba ka, birthday ni Jesus. You know what? If the event or the date of Christ's birth, quote and unquote, is much more important than the worship of God, that is a form of idolatry. No, kaya nga po yung December 25 ay masyado hong binibigyan din ng maraming tao na nakakalimutan po nila kung ano po yung reason for the season. Mahalaga po sa kanila yung mga quote-and-unquote blessings or benefits of December 25. Now, totoo lang ho, may iba't ibang mga datings pag pinag-usapan po ang birth date ni Jesus. Halimbawa ho, yung mga Eastern Orthodox Church, hanggang ngayon sa panahon natin ho, naniniwala sila na ang birth date ni Jesus ay January 6. Okay? Yung pong kanilang paniniwala. Yung mga Jewish Christians naman po sa Eastern Africa, during the time of the Roman Empire, ang belief po nila September 22. No? Ano po yun? Yun din po ang Yom Kippur sa Hebrew celebration. May mga grupo ho ng mga Christian sa Egypt, ang belief po nila, ang birth ni Jesus ay March 23. No, yung iba naman ho, yung 4th century believers, may mga grupo ho during the 4th centuries ng mga Christian that they believe na ang birthday ni Jesus ay March 25. At naniniwala po sila na yung March 25 na yon, yun din ang araw na pinako si Kristo. So for them, during the 4th century, to this group of Christians, they believe that Jesus was born March 25 and he was crucified after 33 years, March 25 on the same date. But of course, hindi po natin makakaila yung famous date. Ang famous date po ng birthday ni Jesus ay December 25. Yan po ang famous date ng birthday ni Jesus. So dito pala sa portion na ito, may January 6, may September 22, may March 23, may March 25, meron pong December 25. Now, ito pong tanong. May nakabukas pong mic ulit. Paki-unmute to, no? So, ito po malaking tanong sa atin. Bakit famous ang December 25? No? For the past hundreds of years, bakit kinikilala na ang birth date ni Jesus ay December 25? These are some of the reasons lang for its popularity. Noong una po sa lahat, si Clement of Alexandria, sino po sila? Sila po yung mga early church fathers na nabuhay po noong 150 AD at namatay po noong 315 AD, at si Augustine of Hippo noong 354 AD pinanganak, 430 AD namatay. Sila po yung ilang mga early church fathers. No? They supported the birth date of Christ as December 25. Nakuha niyo po? Sinusuportahan po ng mga early church fathers na ito na yung birth date ni Jesus ay December 25. Now, don't get them wrong.
They're not saying na ang birthday nga ni Jesus ay December 25 eksakto. No? Sinasabi lang po nila, they support, no? Sinusuportahan nila ang pagkilala na minsang nagkatawang tao ang anak ng Diyos, na si Jesus, no? At kinikilala ho nila na ang December 25 ay hindi po birthday, kundi araw ng paggunita o pag-aalala na minsang pinanganak ang anak ng Diyos. Nakuha niyo po yung point? Sabihin ko po yung reason later on kung bakit nila sinusuportahan po ni Clement of Alexandria at ni Augustine of Hippo yung December 25 celebration. Not because they believe that that is the exact birth date of Jesus Christ, but they have a reason for this. Now, puntahan muna po natin yung historical chronology, no? Kung bakit po posibleng December 25 na pinanganak si Jesus. We're not saying na December 25, but what we're saying is posibleng ang December 25 pinanganak si Jesus. Ito po yung historical chronology. Una, September 22, 6 BC. Araw po ito ng Yom Kippur sa Hebrew calendar at sa Jewish festival. Na ito po yung araw na kung saan nagpakita po yung angel kay Zechariah. During that time, si Zechariah po ay isang priest. May nagkasabi siyang high priest, no, na nagsiserve po sa temple. Nagpakita po si Zechariah sa kanya. Based po yan sa Luke chapter 1, verse 5. So, September 22 po yan. Yung umuwi po siya, September 24, 6 BC, ito po yung calculation na si John the Baptist ay nabuo, na-conceive. Ano ba Tagalog ng conceive? Nabuo sa sinapupunan ng ina. Yon. Na-conceive po si John the Baptist, September 24, 6 BC. Pagdating po ng March 25, 5 BC. So, ito po September, October, November, December, January, February, March. 6 months na po. Yung March 25, 5 BC, ito po naman yung calculation na si Jesus ay na-conceive sa sinapupunan ni Mary. No? Dahil sabi ho ng Bible sa atin, si Elizabeth, yung nagkita po sila ni Elizabeth, si Mary at si Elizabeth, sabi ho doon, 6 months na nabuntis si Elizabeth. Yung nakita ho sila ni Mary. And take note, no? Yung araw na na-conceive si Jesus, ayon po sa historical chronology, March 25, 5 BC, it was the first day of the Passover. Anong significance nito? Na yung first day ng conception ni Mary kay Jesus ay yun din po yung first day celebration ng Passover. Ano ba yung Passover? Ito po yung sa Old Testament na kung saan nagbagsak ng judgment si Lord sa Egypt dahil ayaw palayain ni Pharaoh yung mga Israelites. At ang sabi ng Panginoon, papadaanin ko yung angel of death. No? Kaya kailangan kayong lahat ay mag-sacrifice ng lamb. At yung dugo niya, dugo ng lamb, ilalagay nyo sa doorpost, no? Sa kanto o sa doorpost ng inyong pintuan. At pagdaan ng anghel, makikita na yung blood of the lamb. Lalampasan kayo at hindi mamamatay ang mga firstborn ninyo. So ano pong significance dyan? Na-conceive si Jesus noong March 25, 5 BC, and it was the first day of the celebration of the Passover. Ito lang po ang kahulugan yon. Jesus is our Passover lamb. Tingnan nyo, the very first day Jesus was conceived in Mary's womb, that was the first day of the celebration of the Passover. Doon pa lang ho, dinedeclare na, no, kung ano po ang role ni Jesus
sa plano ho ng Diyos ng kaligtasan. That He is the Passover Lamb. No, the first day of the celebration of the Passover, Jesus was declared as the Passover Lamb. And listen carefully, mga kapatid. Jesus was born for my sin. Jesus was born for your sin. No? This is the ugliness of Christmas. Napakasama ho talaga ng mensahe ng Pasko. Hindi po pinanganak si Jesus. Hindi po siya na-conceive sa womb ni Mary dahil gusto niya maging tanyag o gusto niya magtayo ng religion. He was conceived in Mary's womb because of my sin, because of your sin, and because of our sin, because He will serve as the Passover Lamb. Totoo lang mga kapatid, if there is no sin, there will be no Christmas. Hindi ko kailangang magkatawang tao si Jesus. Hindi ko kailangang ipanganak siya sa womb ni Mary. But the very fact that there is sin, no, kailangan pong mangyari yung redemption sa ating mga makasalanan. So, napakaganda po nito kung ating pagbubulay-bulayan na ang mensahe pala ng incarnation of Christ o yung pagdadalang tao po ni Mary, no, na kung saan yung Messiah si Jesus ay naroon, ito ay dahil sa kasalanan mo at dahil sa kasalanan ko at dahil sa kasalanan po nating lahat. Okay? So, balik po tayo sa historical chronology po ng pag-aaral po natin. Pagdating po ng June 24, 5 BC, ito po yung calculated date na kapanganakan ni John the Baptist. Okay? So technically, magpinsan po si John the Baptist saka po si Jesus. Tapos si Jesus po, kung na-conceive siya ng March 25, so 5 BC, so April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ilang buwan po? 9 months. So, from March 25, calculated date, to December 25, ito po yung calculated date for the birth date of Jesus Christ. No? Ang maganda po nito, yung December 25 po, 23 to 25, ito po ay Hanukkah, celebration ng mga Jews. At ang kahulugan po ng Hanukkah celebration, it is the festival of lights for the Jews. And take note, Jesus Christ is the light of this world. Ganda, no? Na hindi aksidente yung mga kaganapan at pangyayari sa Bible po natin. Kaya maging po yung 2nd century early church fathers, no, na si John Chrysostom, saka si Hippolytus of Rome, yan po yung mga early church fathers noong 2nd century. So napakalapit to sa panahon ng ating Panginoon. Sinusuportahan po nila ang dating ng birthday ni Jesus na December 25. Okay? So, kaya naging December 25 ay dahil po doon sa chronological, historical chronology. Pero may pero ho dyan. No? We cannot be dogmatic about it. Mamaya sasabihin ko po yung dahilan kung bakit tayo hindi kailangan maging dogmatic. Okay, ito na po yan. So bakit po siya popular? Because the historical chronology. Pangalawa ho is pangalawang dahilan kung bakit po popular ang December 25, miski nung panahon ng mga early church fathers, is because of the preaching of the gospel, the opportunity of the preaching of the gospel. Yun po yung pangalawang dahilan. Bakit to kanyo? Now,
Sa Roman Empire, tandaan po natin, no, yung Israel ay under po ng Roman Empire during that time. Sa Roman Empire po, meron po silang tinatawag na winter festival. It is a pagan festival, winter festival called Saturnalia, no? Yung po ang tawag nila sa festival nila, Saturnalia. Ito ho ay pagkilala ng Roman Empire sa Diyos nilang si Saturn. Si Saturn po yung planet. So for them, kinikilala nila ang mga planets na gods and goddesses. At ang celebration ng God Saturnalia ay December 7 days celebration, December 20 hanggang 27. Now, listen carefully ho. So, para po sa mga pagans, Gentiles, sa citizens of Roman Empire, meron silang Saturnalia celebration, December 20 hanggang 27. Pero ang pinaka-celebration po nila, 24, 25. Now, listen carefully ho. From December 20 hanggang 27, holiday po yan. Walang pasok. Okay? Walang ginawa ang mga tao, kundi sila ay mag-celebrate, magdalaw-dalaw sa mga kamag-anak, parang piyesta ng 7 araw. No? Piyesta ng Saturnalia. Yung po ang siguro magandang description. Pero nagkataon din ho, kung i-base po natin sa historical chronology, na most probably, pinanganak nga si Jesus ng December. Wala lang po talagang exact date. So kung bakit po sinusuportahan ng mga early church fathers, katulad na binanggit kanina, si John Chrysostom, si Hippolytus of Rome, si Clement of Alexandria, si Augustine of Hippo, at marami po mga early church fathers, ang December 25 is for them to have the opportunity to share the gospel to their family and friends. Bakit kanyo? Kasi nga ho, wala hong pasok ng 7 araw. No? Ang mga tao ho ay nagse-celebrate. Ang mga tao po ay sa bahay lang nila. So, ang ginagawa po ng early church noon, they will grab this opportunity to visit their friends and relatives and share the birth of Christ and the gospel of Christ. Nakuha niyo po ako? No? Because that is, yun lang po ang linggo, isang buong linggo sa celebration, annual celebration ng Roman Empire na walang pasok, walang digmaan na magaganap, at walang trading na magaganap. Lahat pong buong linggong yon ay bakasyon para ho magdalaw-dalaw sa mga kaibigan at sa mga kamag-anakan. Okay? So, ginagamit po nila o ginarab nila po yung bakasyon na yon, yung opportunity na yon, para mag-share ng gospel po sa kanila. Siguro yung mga churches doon, nag-hold sila ng not Saturnalia celebration, but a Christmas celebration as a means of sharing the gospel to the people around them. No, rather than celebrate Saturnalia or the god Saturn, they will celebrate it, the God of the Bible, or the true God of heavens and earth. So, yun po ang dahilan kung bakit po naging popular ang December 25. Now, again, the early church fathers, pati po ako, hindi ko sinasabi na December 25 na ang birth date ni Jesus. Posible na December 25, pero may mga challenges, no? Kasi kung sasabihin po natin, kung maging dogmatic po tayo, na December 25 ang birthday ni Jesus, napakalamig po ng panahon na yon. No, nakarating na po ako doon sa Israel, nakarating po ako sa Jerusalem, nakarating po ako sa Bethlehem, no? Napakalamig ho. Anong buwan kami dumating doon? Siguro mga November pa lang ho. November pa lang yun, hindi pa ho December. Napakalamig ho ng panahon. Pag lumabas ka sa gabi, maghahanap ka ng kape. Mainit na kape sa sobrang lamig ho doon. No? Ang problema, isang mga challenge ho, kung
i-declare natin na December 25, maging dogmatic tayo na December 25 na ang birthday ni Jesus, sabi ho ng Bible, yung mga tupa, ay yung mga pastol, nilabas po nila yung kanilang mga tupa. Nilalabas lang po ng mga pastol yung kanilang mga tupa sa panahon ng kainitan. No? Dahil gusto po nila malamigan yung kanilang mga tupa, lalabas po nila ang kanilang mga tupa sa panahon ng gabi. Kaya nga po yung mga pastol, sila po yung dinalaw ng mga anghel para sabihin na pinanganak yung Mesiyas. Yung pong isang hamon kung sasabihin nating December 25 na pinanganak si Jesus. Pangalawa ho, binanggit po sa Biblia na nag-travel ho si Joseph at si Mary at meron po mga tax collections. Ano po yung tax collections? Pag ikaw po ay pupunta from one city to another city or from one town to another town, may mga dadaanan kang gate. Pagdaan mo doon, magbabayad ka ng travel tax. Okay? Now, kung ikaw naman ay may crops o ikaw ay negosyante, meron kang dalang mga crops, mga paninda. Pagdaan mo sa gate na yon at paglabas mo rin sa gate na yon, meron din pong tax, no, na babayaran. Ang tawag po doon nila ay crop tax. Now, ito pong problema ho. Kung December po pinanganak si Jesus, no? May mga parts po sa Israel na nag-winter, may snow. Pero ubod ho ng lamig. Kaya hong bihira ho ang mga taong nagtatravel. Bihira din po ang mga taong may mga dalang crops. Take note ho. Sabi ho ng Bible sa atin, puno na ang lahat ng inn. O puno na ang lahat ng hotel. Di ba? Kaya nga si Jesus pinanganak sa sabsaban dahil wala na ho silang makuwang hotel o inn during that time. Wala na ho eh. Kasi bakit ho? Kasi nga ho, yung panahon na yon ay malamang panahon po na hindi December. Panahon po ng kainitan na kung saan maraming crops, maraming ani, nagbumabiyahe ang tao, nagkakalakal ang tao, palipat-lipat ng lugar ang mga tao. Kaya ho, walang makuwang inn si Jose at si Maria para ipanganak si Jesus. Kaya po nauwi sila sa isang sabsaban. Now, pangatlo, na hamon ho, kung December 25 nga, maliwanag po na sinabi ng Biblia na bumiyahe sa malayong lugar yung mga magay, yung mga taong matatalino, bumiyahe sila sa malalayong lugar. So, paano sila babiyahe ho? Kung sila po ay galing ng Egypt o malayo pa sa Egypt, sa kapanahunan ng taglamig, wala hong bumabiyahe, no, ng ganung kalayo sa panahon ng taglamig, no? Natatapos po ang lamig sa Israel sa buwan ng Enero. Nagsisimula po ang init sa Israel sa huling linggo ng Pebrero, papunta na ho yan hanggang Oktubre, no? Mainit na panahon po yan yung mga sa bayan ng Israel. So yun po yung pangatlong challenge, no? Ang una ho yung mga pastol sa gabi, pangalawa ho yung mga travel tax, no, ng mga gates and towns under the Roman Empire. Pangatlo ho yung pagbiyahe ng mga pantas. Hindi ho sila mga hari, mga pantas po sila, mga matatalinong tao. At pang-apat tong hamon ay ito, makinig po ka tayong lahat. Meron pong tatlong klase po ng kalendaryo na ginagamit during that time. Ano po yung mga kalendaryo na yan? Yung pinaka-famous po ay the Julian calendar. Yan po yung ginagamit sa buong Roman Empire. Pero, yung mga Hudyo, meron silang sariling kalendaryo po, ang mga Hebreyo. Ang tawag po sa calendar nila ay Hebrew calendar. At yung pangatlong uri po ng calendar, na doon po kinuha yung Hebrew calendar, pero ginagamit pa rin yung panahon po ng Greco-Roma Empire, ay yung tinatawag pong lunisolar calendar or Babylonian calendar. Kaya nga pag nag-aral po tayo, kailan pinanganak si Jesus? 4 BC. 4 before Christ. Ganun po, hindi 0. That's 1 BC, 2 BC. Hindi yun. Nakalagay doon, 4 BC. Kasi nga po, iba-iba yung mga kalendaryo na ginagamit. Kaya po, walang eksaktong makapagsasabi kung kailan talagang pinanganak si Jesus. May mga posibilidad doon na December 25, pero yun nga po yung apat na hamon.
na parang hindi umuugma sa totoong nangyayari kapanahunan at kaganapan, no, sa panahon po sa bayan po ng Israel. Kaya nga po, the theology of Christmas should supersede the chronology of Christmas, no? Mas dapat po nating bigyang interes at pagkilala, no, yung theology. Ano ba ang pagpapakilala ng Diyos, no, sa kaarawan ng Kapaskuhan kaysa po yung ano-ano ba ang pagsunod-sunod ng pangyayari sa araw ng unang Kapaskuhan. So, yun po yung pinakaunang puntos natin. Theology is more important than chronology. Pangalawa, na puntos po natin, the sovereignty of God in the dating birth of His Son. Alam niyo mga kapatid, pag-isipan niyo po ito. Pwede namang sabihin ng Diyos sa atin, di ba? Exact date. December 25, pinanganak ang aking anak. Di ba? Pero wala ko tayo mababasa sa Bible na sinabi ng Diyos ang exact date ng kapanganakan ni Jesus, ng kanyang bugtong na anak. Kasi para sa Diyos, sinasabi niya sa atin na huwag tayong tumutok sa date, no? Tignan natin yung big picture. Huwag lang tayong tumutok kung ano ba yung birth date ni Jesus. Tignan natin yung the whole picture. Ano bang mensahe kung bakit ko pinadala ang aking bugtong na anak at siya ay nagkatawang tao katulad po natin, no? Kasi kung totoo lang mga kapatid, kung nasabihin ng Diyos, kung nasa Biblia, pinasulat ng Diyos ang exact date ng kapanganakan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ay nako, it will lead to idolatry. Sabi natin December 25 o January 6, no? It will lead to idolatry. Siguro lahat ng magulang, lahat ng ina, gusto nila ipanganak yung kanilang anak sa December 25. O kaya, kagaya ng Eastern Orthodox, paniniwala nila January 6 ang exact birthday ni Jesus. O katulad ng mga Christian sa Africa during the time of the Roman Empire na March 23. Ganon. I-idolize po natin ang date ng December 25. Where in fact, no, ay yung kapanganakan ni Jesus, yung kanyang incarnation, ay simula pa lang ng programa ng Diyos ng kaligtasan ng kanyang nating mga makasalanan. Okay? Please lang ho, na huwag tayo masyadong tumutok sa December 25 na dating. Magpasalamat na lang tayo, anumang date yan, December 25, January 6, March 23, March 25, September 22. Anumang date to yan, ang mahalaga, minsan sa mundong ito ay ipinanganak ang bugtong na anak ng Diyos upang iligtas tayo sa ating mga makasalanan. Okay? Sabi nila, pagano yan, pagan yan, pagano yung mga Christmas celebration yan. Huwag po tayong ganun, huwag tayong judgmental ho. Alam nyo bakit? Kasi po yung pangalan po ng mga araw natin ay hinango sa mga paganong Diyos. Halimbawa, Sunday. No, Sunday ho. Yan po ay pagkilala sa araw ng pagkilala sa Diyos ng araw. Kaya tinawag pong Sunday. Ang Monday po, yan naman po ay pagkilala sa Diyos ng buwan, sa Diyos na buwan. No? Tuesday, yan po ay pagkilala, no, sa Diyos ng Mars, na Mars. Wednesday, yan po ay pagkilala sa Teutonic God na si Woden sa planet Mercury. Thursday, yan po ay pagkilala sa Teutonic God na si Thor sa planet Jupiter. Friday, no? Yan po ay pagkilala sa planet ng Venus o Teutonic Goddess na si Freya. No? Pag Friday po sa Pilipinas, araw ng ulam ng munggo. Yan alam ko eh. Pag Friday yata munggo dito sa Cavite. Okay. Saturday, yan po ay dedicated naman sa planet Saturn. No, ino-honor po nila ang Roman god na si Saturn. So,
Huwag ko tayo masyadong yung dogmatic, judgmental na, Christmas Day, ano yan, pagano yan, pagano, Saturnalia yan. No, hindi ho. Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga ganung bagay. So, ano pong ibig sabihin nito? God wanted us to focus on His Son. Yung po ang gusto ho ng Diyos. Tumutok po tayo sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya nga po, hindi nilagay ng Diyos ang exact date, no? Exact date, no? sa kapanganakan ng ating Panginoon. Okay? Panghuli ho, the reason and not just the celebration is what matters most. Yan po ang pinakamahalaga na pagdating ng Kapaskuhan o sa panahon na ito, sa season na ito, alalahanin po natin ang katotohanan, no, na nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito pong tanong sa atin. Should we then celebrate Christmas? Dapat ba tayo mag-celebrate ng Christmas? Tayong mga Christian? Ang sagot po, yes. Oho, dapat tayong mag-celebrate ng Christmas, no? Or Mass or Worship of Christ. Yung po yung sabihin ng Christmas. Yung Mass po, Worship of Christ, no? So, bakit to? Because this is the best time to share the gospel to our family, to our friends, to our relatives. No? Imbitahan nyo po sila sa bahay, mga kamag-anak ninyo. Huwag naman marami dahil bawal. No? Kung sino kayo lang po, yung pamilya nyo ho, no? Bago kayo kumain ng celebration ng Christmas nyo. No? Explain nyo muna bakit may Pasko sa mga anak ninyo. Explain nyo muna sa mga kapatid ninyo. Explain nyo muna sa mga magulang ninyo. Explain po natin sa ating pamilya kung ano po talaga ang reason for this season. This is the best time to share the gospel of Christ. Bakit ba pinanganak si Kristo? Bakit ba may incarnation of Christ? Bakit ba naging baby si Jesus Christ? No? This is the right time to share the gospel to our families. Now, meron tayong mga hang-ups po yung ibang Christian. May mga hang-ups. No? Parang po yung mga ibang reliyon na hindi pa naniniwala sa Pasko. Pero sabi na, ay, kami naniniwala sa Pasko. Pero tumatanggap po ng Christmas bonus. Napaka mapagbalat kayo naman yata yun. No? Kung hindi ka naniniwala sa Pasko, tayuan mo na hindi ka naniniwala sa Pasko. So, ibig sabihin po niyan, huwag kang tumanggap ng Christmas bonus. Kasi yung Christmas bonus ay dahil po sa araw ng Kapaskuhan. Okay? So, dapat ba tayo mag-celebrate ng Christmas? Yes. Pero ano po yung mga hang-ups ng iba? Ito. Christmas tree. Now, dapat ba tayong maglagay ng Christmas tree? Yan yung ibang mga hang-ups ng iba eh. Ay, ano yan? Pagano ang Christmas tree? Huwag tayong maglagay ng Christmas tree. Tapos, pag tatanungin mo sila, bakit mo nasabing pagano yung Christmas tree? No? Babanggitin po nila yung Jeremiah chapter 10. So, babasahin po natin yung Jeremiah chapter 10, verses 1 to 6. Sabi po ng Bible, hear the word that the Lord speaks to you, O house of Israel. Jeremiah chapter 10, verse 1 to 6. Verse 2. Thus says the Lord, learn not the way of the nations, nor be dismayed at the signs of the heavens, because the nations are dismayed at them. Verse 3. For the customs of the peoples are vanity. A tree from the forest is cut down and worked with an axe by the hands of a craftsman. They decorate it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails so that it cannot move. Now, sabi ho ng iba, lalo po yung sa mga Pentecostal group, yan no, sinasabi ng Bible, yan ang Christmas tree. Ay, hindi po yung Christmas tree ang pagbanggit dito. Bakit kanyo? Sundan po natin yung context sa verse 5. Their idols are like scarecrows in a cucumber field, and they cannot speak. They have to be carried
for they cannot walk. Do not be afraid of them, for they cannot do evil. Neither is it in them to do good. There is none, verse 6, there is none like you, O Lord. You are great, and your name is great in might. So that's Jeremiah chapter 10, verse 1 to 6. Very clear po in this passage, it does not talk about Christmas tree. It talks about idolatry. Okay, I'll say it once again. The passage does not talk about a Christmas tree. The passage talks about idolatry. So, masama ho bang maglagay ng Christmas tree as a Christmas ornament sa inyong bahay? Hindi. Hindi ho masama. Okay? Now, mapapansin po natin na wala ho tayong Christmas tree sa ating church sanctuary. No? Yan po ay sa kadahilanan na bagamat alam natin hindi masama, pero kung meron pong matitisod o meron pong sensitive ang conscience, sabihin nila, bakit sa church na ito ay may Christmas tree, ganyan-ganyan. Eh, mas mabuti na lang kung wag na lang tayo maglagay ng Christmas tree. Okay? But hindi natin sinasabi na ang Christmas tree ay masama per se. Pag pumunta ko kayo sa bahay namin, wala ko kaming Christmas tree. No? Bakit ko kami walang Christmas tree? Dahil wala ko kaming pambili ng Christmas tree. Pangalawa, ba't wala kaming Christmas tree? Dahil mahirap pong magligpit ng Christmas tree. Pagtapos ng Pasko, pag-iwahiwalayin mo yan at hahanapan mo ng lugar para maitago na ma-preserve yung Christmas tree. Kaya wala ho kaming sigurong tiyaga na maglagay ng Christmas tree. Pero kung ako po'y pupunta sa isang bahay ng isang Christian family at nakakita ko ng Christmas tree, wala po akong problema doon. Kung ito po ay part lang ng dekorasyon ng kanilang bahay. Okay? Now, parameters lang ho. Pag ako pupunta sa bahay nila Pastor Ray at may nakita akong life-size na Santa Claus, mag-uusap kami ni Pastor Ray. Bakit ka may Santa Claus? Di ba? Kasi agaw eksena po ang Santa Claus sa totoong kahulugan ng Kapaskuhan. Kasi ito po mga non-essential characters. Si Santa Claus, Snowman, Little Drummer Boy, wala naman ho yan eh. No, may tumunog ba ng drums sa panahon ng kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem? No? Pati yung three kings, wala namang kings eh. Meron po magay, mga pantas, mga scientists, pero they're not kings. No? At hindi po partikular na sinabing tatlo sila, maaring dalawa, maaring apat, maaring 10 sila. No? So yung mga non-essential characters, wala ho dapat yan sa atin. Snowman, may snowman ba? No, sa Bible? May Santa Claus ba sa Bible? May Rudolph the Red-Nosed Reindeer ba sa Bible? Though maganda pong karakter, no, si Santa Claus, pinapakita mabait, mapagbigay, pero nangaagaw ho ng eksena eh, no? Minsan mahirap po kasi yung nangaagaw ng eksena. At ngayon ginagawa pa Merry Xmas. Xmas na wala na ho si Christ. Nawala na si Christ. So, itong mga non-essential characters po ay hindi dapat nakikita na maging sa loob po ng ating mga tahanan. Okay? Hindi ko pwede sabihin na ano yan eh, dekorasyon lang. Hindi ho dekorasyon eh. That's idolatry. That's robbing or distracting the real focus of Christmas. And that is Jesus Christ. No? In the other sense, yung worldly means of celebrating Christmas ay kailangan po din nating bantayan. Halimbawa, money above family. Nabanggit na, preach ko na po ito sa inyo 2 Sundays ago. Pag ang tingin nyo sa Pasko ay pera, higit sa pamilya, mali ho yun. No? Lalong mali. No? Lalo sa panahon natin ngayon, na palalabasin yung mga anak ninyo para lang mamasko sa mga kapitbahay. Mali-mali po yan. Wala ko sanang gagawa niya. Bawal po yan. No? Bawal po. At ina-expose nyo ang inyong anak at ang inyong sarili sa
sa pandemya na nararanasan po ng buong mundo. So, the worldly means of celebrating Christmas should not be exercised among Christians. No? Paano to? Money above family, shopping above worshiping, receiving above giving. Di ba? Ganyan po ang Pasko na mali, na worldly, na nakatutok sa pera kaysa po sa pamilya. No? Nakatutok po sa pagsa-shopping, kailangan meron kang bagong ganito at kailangan pula. Ba't kaya ganun? Kailangan pula pag Pasko. Kailangan pula ang ano mo, ang bagong sapatos mo, bagong damit mo, ano pa man. No? Tapos unahin pa yung mga sale sa shopping malls kaysa po ang pagsambaho sa ating Panginoon. At worldly celebration din po ang nakatutok ka sa pagtanggap, yung puro katanggap, no? At hindi ka marunong magbigay, no? Tandaan po natin, nagpakita ho ang Diyos sa atin ng generosity. Sabi ho ng Bible, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but will have an everlasting life. Our lives should show a life of generosity. Tingin ko, hindi naintindihan ng sino mang Kristiyano ang ebanghelyo ni Kristo pag siya po ay bato. Ulitin ko lang po. Naniniwala po ako na hindi po naintindihan ng isang Kristiyano ang ebanghelyo ni Kristo pag siya po ay bato. Ibig sabihin, ganyan sa pera, kuripot, hindi generous, hindi helpful, no? Hindi niya naintindihan ang ebanghelyo ni Kristo. At yung generosity naman natin, no, yung ating, kung tayo po naman po ay generous mapagbigay, no, dapat ito po ay nagmumula sa ating pangunawa at pagkilala sa generosity ng Diyos sa atin nung tayo po ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga ho, Christmas celebration should be an opportunity for us to show generosity sa iba. Sa mga taong nasa paligid natin, sa mga taong nangangailangan, at sa mga tao pong gusto nating pasayahin. There should be generosity. Kasi ang hirap po yung puro pakabig tayo, puro kabig. Gusto natin akin lahat, no? Ako panalo lahat. Akin lahat ng aginaldo. Akin ang lahat ng 13-month pay. Akin ang lahat ng Christmas bonus. Akin ang lahat ng maganda. Hindi ho generosity ho yan. No? That is selfishness. That is narcissism. That's not what Christianity is all about, because Christianity is more on giving, on being generous. Okay? So ano pong dapat natin i-celebrate itong Christmas season? Una is the incarnation of Christ. Yan po ang reason for celebration for this season. No? Na ang Diyos nagkatawang tao, incarnation. Tandaan po natin, the very bedrock of our salvation and redemption is the incarnation of Christ. Nagkatawang tao si Kristo, naging sanggol si Kristo sa sinapupunan ni Maria dahil sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. I believe there is no salvation apart from the incarnation of Christ. Kailangan po magkatawang tao po sa Kristo, si Kristo. Bakit po? It is the fulfillment of the messianic prophecy of long ago. No? Nung una pa lang nagkasala po si Adan at si Eva, nung una pa lang sila nagkasala, nag-prophesy na ho ang Diyos, nangako na ang Diyos na may darating na Messiah na magliligtas sa ating mga kasalanan. So, it was a fulfillment of a messianic prophecy. Pangalawa, it is the assurance of His sympathy. Kailangan yung pagkakatawang tao ni Kristo, yung incarnation of Christ, no, it is the assurance of His sympathy towards us. Hebrews 4:15, ang sabi ng Bible, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.
Dahil po sa pagkakatawang tao ni Kristo sa kanyang incarnation, mga kapatid, may Pasko, at dahil po roon, may kaligtasan po tayo sa ating kasalanan, at hindi lamang po yon, naiintindihan ng Diyos ang lahat ng ating mga dinadaanan, ang mga hamon natin sa ating buhay pananampalataya, dahil minsan po siyang nagkatawang tao katulad po natin. Okay? Ang ganda ko ng sinabi ko ni R.C. Sproul. What we celebrate at Christmas is not so much the birth of a baby, but the incarnation of God Himself. Napakaganda po yun. No? Yung selebrasyon ng Kapaskuhan, no? Ay hindi dahil lamang selebrasyon ng isang pinanganak na sanggol, kundi selebrasyon na ang Diyos na may lumalang ng langit at lupa ay nagkatawang tao katulad po natin. Gaano kagandang himala ito? Gaano hindi maarok na kaisipan ang himalang ito na ang Diyos ang lumalang ng lahat na hindi natin kayang sukatin, no? Ay nagkatawang tao katulad mo at katulad ko, katulad po nating lahat. Yan po ang selebrasyon ng Kapaskuhan. Si John Huss, sabi niya ho, rejoice that the immortal God is born so that the mortal men may live in eternity. No, magalak daw tayo sapagkat ang walang kamatayang Diyos ay ipinanganak para daw tayong mga mortal o may kamatayan, may hangganan na tao ay mamuhay ng walang hanggan. Yun pong sabi ni John Huss. So, unang celebration natin sa Kapaskuhan, the incarnation of Christ. Pangalawa po is the gospel of Christ. Bakit kailangan mag-celebrate ng Kapaskuhan? Is because of the gospel of Christ. Ang ganda ko ng sinabi ni John MacArthur. Pakinggan niyo po ito. Medyo mahaba po. Sabi niya, the heart of Christmas is this. Ang pinakapuso daw ng Pasko ay ito. Christ came into the world to save sinners. Dumating si Kristo upang iligtas tayong mga makasalanan. Christ was manifest to take away sin. Si Kristo raw ay nagkatawang tao para tanggalin niya ang kasalanan. Sabi po doon, you shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. And the real beauty of Christmas is to understand the ugliness that it cures. Ano ho ba yung ugliness ng Christmas? Ano ba ang pangit sa Kapaskuhan? Alam niyo po kung ano ang pangit sa Kapaskuhan? Yung kasalanan mo at kasalanan ko na nagdulot na tayo po'y kapotan ng Diyos, na nagdulot ng pagkahiwalay natin sa Diyos. No? At dumating si Kristo upang gamutin yung kasamaan at yung ugliness, kapangitan ng Kapaskuhan. At itong pangit ng Kapaskuhan ay kanyang pinaganda dahil siya ay pinanganak na katulad natin. No? Si John Piper sabi niya, don't live Christmas in the abstract. Your sin, your conflict with the devil, your victory, He came for this. Ulitin ko, hindi po nagkatawang tao bilang isang sanggol na sinapupunan si Jesus na sinapupunan ni Maria para magtayo ng reliyon, hindi rin para maging tanyag. No? Ito po ay ginawa ng anak ng Diyos sa kalooban ng Ama, no? Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, no? Dahil po sa ating kasalanan, huwag mo nating kaligtaan yon. Kung bakit ito may Pasko, dahil may kasalanan ho. No? Meron tayong conflict sa mga buhay natin at meron din pong katagumpayan kung bakit po merong unang Pasko. So bakit ano po yung dahilan ng celebration natin? Una, the incarnation of Christ. Pangalawa po, the gospel of Christ. At pangatlo, the presence of Christ. The presence of Christ. Sana po huwag tayong tumutok sa presence. Regalo. Mga regalo, mga aginaldo. Sana tumutok po tayo sa presence ni Christ. No? Totoo po ang Pasko sa atin, puso, sa ating pamilya, sa ating church. No? Kung kinikilala po natin yung presensya ni Kristo sa ating buhay. At tayo po mga pinili ng Diyos, pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, no? Pinahayag sa ating ebanghelyo ni Kristo,
at nagsuko tayo ng buhay sa Kanya, yung presence po ni Lord ay nasa atin. Kaya nga tinatawag tayong we are the temple of the Holy Spirit. Again, sabi ni John Piper, matapos na po ako, the Son of God expressing the love of God. Sabi na, Christmas, the Son of God expressing the love of God to save us from the wrath of God so we could enjoy the presence of God. Ulitin ko po yun. Christmas. Sabi niya, definition po ni John Piper ng Christmas. The Son of God expressing the love of God to save us from the wrath of God so we could enjoy the presence of God. And we are enjoying the presence of God dahil minsan pong nagkatawang tao si Kristo at sa kanyang paglaki, inihandog niya kanyang buhay para siya po ang tumanggap ng puot at galit ng Diyos na dapat para sa atin. Siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan at siya rin po naging kadahilanan kung bakit tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos at naibalik ang relasyon natin sa Kanya. Yun po ang selebrasyon ng Kapaskuhan, yung presensya po ng Diyos. No? I'll close with this. Ang ganda na sinabi ni J.C. Ryle, babanggitin ko lang. Sabi ni J.C. Ryle, the name Emmanuel, Brother Eman, mga Emmanuel dyan. The name Emmanuel is seldom found in the Bible, but it is scarcely less interesting than the name Jesus. Ito naman, mas popular yung name na Jesus kesa po Emmanuel. It is the name which is given to our Lord from His nature as God-man. As God manifests in the flesh, it signifies God with us. Okay? Yan po ang pinakamahalaga sa Pasko. Selebrasyon ng Pasko. God is with us. Actually po, the word Emmanuel in the Hebrew language, it means God is with us and is able to save us. No? Kaya anuman ang ating mga kasalanan, anuman ang ating paglayo sa Diyos, Emmanuel, Jesus, God is able to save us. God is able to save you, my friend. God is able to save you, brothers and sisters. God is able to save us from our sin. Okay? And He did that on the cross 2,000 years ago. At tayo mga sinave ni Lord ay hindi po tayo pwedeng ma-unsave dahil si Lord ang nag-save sa atin. He will keep us. He will preserve us. Katulad din po na encouragement ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi na, I am confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ's return. Ang Diyos na nagsimulang gumalaw sa inyo, nagligtas sa inyo, pananatilihin Kanyang ligtas hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. No? And the word Emmanuel, is not only God's presence amongst us, but God is able to save us. Kaya kung ano man po yung mga problema mo ngayon, physical, financial, problema sa kapitbahay, problema sa pamilya, ano man yung problema mo ngayon, God is able to save us. Kailangan lang po tayong magtiwala sa Kanya, hintay sa Kanyang tamang panahon, manalangin, panghawakan ng Kanyang pangako at panghawakan ng katotohanan ng Emmanuel. God is with us and He is able to save us. Panalangin ko po itong araw ng Pasko, Emmanuel. Ibig sabihin, wag ho nating kaligtaan, kasama ho natin ang Diyos. At sana ho, panalangin ko, na ang Diyos, si Kristo Jesus, ang kadahilanan ng ating Kapaskuhan. No? Kung hindi man magpadala ng GCash sa'yo, pamasko ang ninong at ninang mo. Ang mahalaga may Diyos ka sa buhay mo. No, kung wala man tayo malaking perang inahawakan ngayon dahil nga po sa pandemya, ang mahalaga kasama ho natin ang Diyos. No, kung meron po sa ating kalagitnaan may dinadaanan kang problema, pagsubok, challenges o trahedya sa araw ng Kapaskuhan, sa kapanahon ng Kapaskuhan, tandaan po natin kasama pa rin natin ang Diyos. At ang sinabi na po, I will never leave you, I will never forsake you. Emmanuel, God is with us. Okay? Manalangin po tayong lahat.
Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa aming pag-aaral. Tulungan mo kami na huwag gawing big deal masyado sa buhay namin ang birth date na December 25. Maaring nangyari nga ito nung January, maaring nangyari nung March, maaring nangyari nung September or July, o maaring December nga, Lord. Pero ang mahalaga po, Panginoon, ay tumuto kami sa pinakadahilan at mensahe mo. Bakit nagkatawang tao ang iyong anak na si Kristo Jesus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. At siyang tumanggap ng galit at puot mo na dapat ay para sa amin. Ang mga parusa na dapat po ay para sa amin. Pero siya ang naging Passover Lamb, ang kordero ng Diyos, naging handog at alay sakripisyo para kami ay mapatawad sa aming kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tawarin mo kami, Lord. Minsan nadadala kami ng commercialism ng Kapaskuhan. Minsan po nadadivert ang aming attention. Saya, galak, kasiyahan ng Kapaskuhan sa ibang bagay. Liban sa katotohanan ng mga napag-aralan po namin. Gamitin din po namin ang mga panahon na ito na maging opportunity para makapag-share kami ng gospel sa aming pamilya at sa aming mga relatives at sa aming mga kaibigan. Maraming salamat po. Patuloy niyo pagpalain po ang mga natitirang oras sa aming webinar, sa aming CEF General Assembly, year-end Christmas celebration. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. May tanong po ba? Question, reflection, pwede hong magtaas ng kamay. Question or reflection po? Hello, Bobby. How are you, Bobby? Maka. Nice to see you, Bobby. Okay, question? Clarification? Reflection? Anyone no? Pwede yung mag-share, taas lang kayo ng kamay, I'll call your name, unmute po kayo. Okay, pwede ko kayo mag-text, mag-message sa ating host na si Apples, Eman, saka po si Tracy. Question po? Question or reflection po? Anyone? Hindi ko po kayo kitan lahat, kaya paki-unmute na lang po if you want, Good evening, Bobby. Anyone? Anything you want to share about our study tonight? Ba, tahimik ka. Baka nasa isip nyo, mananalo ba ako sa raffle? So wala na. So wala na yung focus natin sa ating lesson. Pastor, si Rog may comment. Si Rog may comment yata. Okay, Rog, may comment ka ba daw? Rog? Opo. Yes. Okay, Rog. Hello, okay. Pastor. Hello, thank you, Rog. Thank you for the Bible study today. Alam ko po nag-suggest po ako about this topic and sobra akong maraming natutunan, and talagang by end of the day, really about Christ. Ngayon yeah. Nasagot po talaga lahat ng question ko. Bakit mga ba Christmas? Pero when you mentioned it's Mass of Christ, or it's a time where people, the pastors before, was worshiping Christ, it makes more sense. And nag-comment po ako, ang comment ko po, ngayon ko lang nalaman na it's 3 kings. Na hindi pala 3 kings, it's 3 magi. But how come na-transfer from magi to 3 kings? Yeah, that's a good question, Rog. No? Because of their offering, gold, silver, and frankincense. Those 3 elements kasi
ay napaka-mahal na elements during that time. Even the myrrh, napaka-mahal po na element po yan during their time. So someone thought that they're kings, no, but they're not, because the Bible is very clear. They're called magi. At kung king sila at tumarap sila kay sino to? Sino hinarap nila kay Herod, no? For sure, Herod will be threatened because there were kings na humarap sa kanya. So, and besides, very clear ang sinabi ng Bible that they're not kings, they're magi. Ganon. Okay. And they're not three. Pwedeng three, pwedeng four, pwedeng five, pwedeng two, but they're not three. Nagkaroon lang ng idea na three because of the three offerings. Oh, yeah. Okay. Thank you po, Pastor. You're welcome, Rog. As always, God bless. God Okay. bless po Anyone sa else? atin lahat. Yeah. Anyone else? Baka may tanong pa po o may gusto kayong i-share? Pastor, may question. Anyone? Okay. May narinig lang po ako nagturo na yung gold frankincense, yung gold especially na binigay kay Jesus, ginamit daw niya yun throughout his ministry. Although not very essential. Mabe-verify mo natin yun. Mabe-verify mo. Pwede, yun daw ginamit niya pero in the ministry. No. Napag-aralan din namin sa seminary yan. Hindi. Actually, yung myrrh ay, sabi nga nila, ginamit din daw doon sa body ni Jesus, yung siya ay namatay. No? So, yung frankincense, ginamit daw sa temple when he was dedicated ni Joseph at ni Mary. Pero these are just traditions, but it cannot be verified. Baka ginamit ni Mary at ni Joseph. Puhunan sa negosyo. Doon sa... Parang umuusok na sila. Yes, Apple. Okay lang din kasi sa mga Christmas story, di ba yung star daw, sinundan ng life ng shepherd, gano'n. Tapos, totoo ba yun, Pastor? Nagpo-point daw dun sa manger. Na historical facts ba na napoprove na gano'n talagang nangyari? Yes, sabi rin naman ng Bible that they're being guided by this star miraculously, no? And even some scientists, no, sinasabi nila na itong star na ito, yung malaking star na nangyayari lang once every century yata, if I'm not mistaken. So it's possible because God is God. There's nothing possible with him. They can be guided with a star. Kasi yung mga magi, sila yung mga nag-aaral ng mga stars. Sa kanila pag-aaral ng astronomers sila. Not astrologers, astronomers sila. They study the planets and the stars. At sa pag-aaral nila ng planets and stars, yun ang ginamit ni Lord para mag-communicate sa kanila. To seek the Messiah. Ganun. Okay, thank you, Pastor. You're welcome, Apple. Anyone else? Sina si? Charm Bautista. Charm. Pastor. Okay, Charm. Yes. Pastor, yung follow up lang regarding sa mga gift, no? Meron ba siyang significance sa birth ni Christ? Yun ang mga nakikita or dinala nila?
Medyo garble. Ano yung charm ulit? Sorry. Medyo garble ka. Yes. Sorry, Pastor. Yung bang follow-up lang daw sa mga gift, naintindihan po. Okay. Okay. Yung mga gift ba yun, Pastor, meron siyang significance sa birth ni Christ? Okay. Actually, meron siyang significance sa meron siyang pero ano lang, siguro minor significance about Christ. Gold is king. Myrrh is the death of Christ, no? Tapos yung frankincense is the priest, the pagiging high priest ni Jesus. So king, tapos yung sacrifice lamb, tapos yung high priest ni Jesus. Pastor, follow up. Oo. Follow up. Yung yung pong pagbigay na yan ng mga magi is parang ng Holy Spirit sa kanila. Most probably. Na binigay. Most probably. Most probably. By the way, hindi sila nagta-travel na tatlo lang. Ang mga magay po ay parang royal advisors ng mga kings. So sa history po ng mga magay, sila po ay may mga dalang army lagi. Kaya yung mga nakikita natin sa postcard na tatlong nakasakay sa kamelyo, no, actually mali po 'yon. Well, si study po ay they're being guarded by armies. Ganon. Kasi nga ho, sila po yung mga advisor to the kings. Kaya tinawag sila mga wise men. Ganon. Ngayon, ang tingin naman ng marami ngayon, yung mga magay daw, yung mga ninong at ninang. Kaya dapat pa nagre-regalo sa mga inaanak, kailangan daw malalaki. Ganon. Okay. Si Sister Tina. Okay, Tina. Yes? Kaya po katagal naglakbay yung mga magay? Nako, ang sinasabi lang ang klaro lang sa Bible, matagal. Pero kung gaano eksaktong katagal, nako, hindi natin alam. Kasi they came from the Far East. Most probably Egypt, or even farther than Egypt or Mesopotamia, or even from the outskirts of Palestine. Sabi ng iba, Jordan. Sabi ng iba, Syria. At least medyo malapit. But siguro not more than a month. Not more than a month. Probably not more than a month. Pastor, may tanong po sorry. Yes, Apple. May tanong po si Ate Marisol, bakit po may simbang gabi? Ayun. Bakit ba may simbang gabi? Una, doon mo nakikita ang iyong mapapangasawa. Hindi to. Pangalawa, malaki ang kita ng simbahan sa simbang gabi. Pangatlo, pag natapos mo daw yung 9 na araw ba yan, simbang gabi, kung ano man daw yung wish mo, ay masasagutin ng Diyos dahil ikaw raw ay nagsakripisyo ng simbang gabi. Una po sa lahat, wala po sa Bible na inuutos sa atin na magsimbang gabi ho tayo. No? Yung iba nga, simbang madaling araw. No? So, wala naman sa Bible po yun. So, it's just a Catholic tradition yung simbang gabi. Na kung gagawin po na isang Christian church yon, yung simbang gabi, I don't find anything wrong about it. No, kung ang purpose po ng simbang gabi ay bibigyang diin ang message ng Gospel of Christ, most especially the incarnation of Christ. Kung gagawin po nila yung simbang gabi for that reason, at alam naman ni Lord yung mga intention ng mga pastors kung ba't nila ginagawa yun, ng mga board of elders at church kung ba't nila ginagawa yun. Kung yun po ang dahilan nila, I don't find anything wrong about it. Pero kung for any other reason, let's say, dahil tradisyon lang, nakagawian,
masarap magkita-kita ng siyam na araw, mga ganon-ganon. May lugaw kang libre, ganon. Pagtapos ng simba, puto bongbong, o kaya ay may panahon kayo mag-date ng madaling araw ng labing-labing mo. I don't think it's the right, those are right reasons to do that. Actually, burden lang yan. Yung burden niya sa mga miyembro kung sisimbang gabi mo sila ng siyam na araw. Lalo kayo, Apple, manggagaling pa kayo Manila, pupunta kayo ng Kawit, siyam na araw. Ang hirap yun. Okay, anything else? May tanong pa po? Question, reflection, addition. Pwede pong addition. May gusto ko yung i-share sa ating lahat. Hindi ko po monopolize sa Holy Spirit. Kaya if you want to share something about the things that we have learned today, gaya ng sinabi ni Rodgin kanina, you can do so. You can react sa sermon po. Or you can reflect sa sermon. Anyone? Unmute na. Yes, Pastor Francis? Thankful lang po, Pastor, kasi sa lesson po natin, talagang we are surrounded by pagan practice and idolatry. Sa araw natin, Monday, Sunday, may ano pala yan, mga gods pala yan. Even yung month na talagang sa ating pong buhay talaga ay yun nga po, puno ng paganism and idolatry practice. Ang praise God kasi nalaman po natin yung katotohanan na kung saan ay ngayon ay naintindihan po natin and we are not affected na makalaya na po tayong lahat doon. At yung po talagang ating pong accountability or responsibility ngayon ay talagang share yung gospel para makalaya din yung mga tao talaga, na especially mga mahal lahat sa buhay na pag Pasko ay stress. Dahil sa preparation na ginagawa nila, na kung saan ay dapat talaga natin patuloy na share yung gospel sa kanila para malaman din po nila yung katotohanan. And so, yes. Po talaga dahil yung katotohanan po ay nasa atin po. Yun lang po. Kasi. Amen. Okay, thank you, Pastor Francis. Anyone else? Anyone else? Pag may gusto kayo sabihin po, mag-unmute lang po kayo. Kasi hindi ko po kayo kita lahat sa iPad. Anyone else po? Question, clarification, addition, reflection? Pastor, meron pong question si Samuel. Parang biro. Okay, Samuel. Santo po ba si Santa Claus? Joke lang ata. Tinype niya. Hindi. Even yung si Saint Nicholas ay kine-question yung katotohanan ng taong ito, yung Saint Nicholas. Doon kinuha yung idea ng Santa Claus. Hindi siya totoo. At kung meron mang nakita kayo Santa Claus sa loob ng bahay ninyo, malamang tatay niyo yun. But besides, guys, siguro tayo mga fathers, huwag dali tayo magdamit ng Santa Claus kasi we're promoting a non-existent character that has no special connection with the real Christmas. Kaya maganda na rin siguro huwag nang i-promote pa si Santa Claus. Okay? Any other question? Clarification? Reflection? Wala akong nagte-text sa inyo, sa mga host? Pastor, ako isa pa. Okay, yes, Charm. Yes. Yung kasi parang sa Bible, after the birth of Christ, yung the father, kasi Joseph, wala na siyang masyadong naging story after the parang major niya lang is during the birth, pero after the birth na ni Jesus Christ, wala nang masyadong nabigay na details or anong nangyari sa kanilang mag-ama.
Yan. Father in earth. Unlike with Mary. Yeah. Well, that's a very good question, Charisma. No? Tradition tells us na namatay ng maaga si Joseph. Pero bago pa siya mamatay, ay nagkaroon pa siya ng mga anak na lalaki at mga anak na babae. Of course, through Mary. So in a sense, merong kapatid, quote and unquote, kapatid si Jesus. Pero si Jesus ang panganay. Papasin din natin na merong years of silence sa life ni Jesus. No, nakita natin sa last na 12 siya, tapos nag-jump na sa 30 years old. So, well, tradition says that yung time na yon ay he spent his time with Mary and Joseph, and probably he helped his quote and unquote, he helped his dad, no? Do their business. Ang business po nila ay basically carpentry. Yun ang negosyo po nila noon, no? So nagtatayo sila ng mga bahay-bahay. Kaya nga most probably si Jesus ay masculine. In a way, masculine siguro si Jesus because of this work. So yun po, yun lang siya sabi ng tradition. What happened to Joseph. Pero tama yung observation mo, Charisma, na wala ka na mababasa about Joseph that time. Thank you for that. Okay, anyone else? Pastor, ako po. Si Binoy po. Binoy. Yes, Brother Binoy. Sorry, hindi ko kita lahat kasi. Okay, share lang po, ano lang po, Pastor, reflection. Yes, Binoy. Salamat po, Pastor, sa pagtuturo niyo sa araw. You're welcome. Yeah. Siguro po napaka halaga po ito, lalo na sa mga magulang, na ano nga ba talaga yung dahilan ng season na to, kung bakit natin sineselebrate to. Especially sa may mga anak tayong maliliit, na huwag nating ibaling yung focus dun sa bagong damit, laruan, o ano man po yung mga bagay na dapat nating bilan sa kanila sa araw ng Kapaskuhan. Bagos i-share natin sa kanila yung reason kung bakit natin sineselebrate itong season na to. Yes. Which is po yung incarnation of Christ, the gospel of Christ, and the presence of Christ. Napakahalaga po kasi na madalas po kasi during this season na abala yung mga magulang sa pagbili ng mga bagay na bagong damit, bagong ganyan, mga lahat bago. Yun nga po, isang nagiging commercialized na yung season na to. Kaya po, salamat po dahil laking importante po lalo na po sa mga magulang is to teach their children ano po yung reason kung bakit sineselebrate natin to season. Yun lang po, Pastor. Salamat po. Thank you, Brother Vinay, for taking time to reflect and share what you have reflected sa ating lesson. Thank you so much. Okay, anyone else? Meron pa ho? Anything you want to say? Sa ating lahat? Para sa ating lahat? Pastor ako po. Okay, Seri. Yes, Seri. Just to piggyback lang po kung ano yung sinabi ni Brother Pinoy, Brother Pastor Francis. Parang sa aspect naman po ng young adults, kasi ngayon po, Pastor, uso rin yung virtual reunion ng mga sa edad. Mga kaibigan, yung mga trabaho, may mga ganun po sa setup na mga event. So, nakaka-challenge lang po na i-take talaga yung opportunity to really bring out
the true essence why Jesus died for us, the true essence of Christmas, and yung resurrection. So, yun lang po, nakaka-challenge. Thank you po, Pastor. You're welcome, Sherry. That's a good point, no? Yung kesa yung mga pinag-uusapan sa mga virtual reunion ay kung ano-ano. Pag-usapan natin, i-grab natin opportunity to talk about the real meaning of Christmas, which is Christ. I-expect ninyo na kayo mapapersecute, kayo pagtatawanan, kayo aasarin. That's our calling, to present Christ to everyone, though we will be persecuted, be insulted ng mga tao. But for sure, there will be people who will be blessed because we have reminded them to about the meaning of Christmas talaga. Ganon. Okay, so don't expect na dahil Christmas ay magandang mangyayari sa mga buhay natin. I mean, Christmas season is Christmas Day, pag natin December 25, is another regular day. No? That we, kasi we celebrate Christmas every day in our hearts, eh, diba? So, but don't expect, no, Pasko pa naman, nagkaganito ako. Hindi. Sino ka ba para magkaroon ng privilege na dahil Pasko ay walang masamang mangyayari sa'yo? No. Wag mo tayong ganon. Kasi it's another regular day as well. Diba? Katulad ko po, December 21, ay scheduled ako to the Echo. No? Sa Heart, December 23, scheduled akong sa aking liver. Kalimutan ko tawag doon eh. Ultrasound sa liver ko. Ganun. So, ganun talaga ang buhay. No? Hindi naman namimili ng araw ang ating mga sakit, problema, karamdaman, mga challenges sa life. What matters most is Emmanuel. God is with us and He is able to save us. Every day. Kaya, pag nakita niya si Brother Eman, kumuha kayo ng panyo, pahin niyo yung panyo niyo kay Eman. Si Emmanuel. Biro lang po yan. Napatawa ko lang. Okay. Anything else? Last two. Reflection, suggestion, question, clarification. Anyone else? Wow. Ano yan? Baby ba ni Edgar yan? Ano yan, Edward? Okay. Okay, wala na po? Wala ba nang nagka-question? Wala nag-message? Tracy, Apple, Eman, wala na? Wala na. So, wala na po. We'll go for our paraffol. Ready na ba? You're welcome, John. You're welcome. Okay, so paano ang process natin? Explain po sa atin ni Eman. Hindi, wag yung lahat. Yan, screen lang. Okay. So yung prices niyo po ay matatanggap niyo sa Sunday. Paki-record na lang. Sino ba mag-record? Paki-record na lang po. Sino? Okay, ito na po ang ating hihintay. Ang ating raffle. So, ang bawat isa... Ay, sige. Okay, before anything else, gusto ko lang po i-remind, kailangan po naka-join kayo ng seminar, webinar. Kasama ba dyan si Pastor Renan? Kasama natin si Pastor Renan. Pangalawa, kailangan po ay ang tawag dito, ayan, pag sa mananalo ho, hindi pwedeng lumampas hanggang 2 family members lang. Kasi kung nanalo po si Pastor Jeff, nanalo po sumunod si Sir Jeannie, nanalo ulit si Jam, hindi na po pwede si Jam. Ganon. So, yung first 2 lang of the families. Tapos pangatlo ho, hindi ho pwedeng tumanggi. Halimbawa, nanalo si Eman. Sabi ni Eman, ay ano na lang ako, pabigay na lang sa iba. Hindi. Pag nanalo po si Eman, si Elder Eman, tatanggapin ni Eman ho yun. Kung gusto nang ibigay yung price na sa iba sa Sunday, bigay na lang sa iba. Pero wala hong pwedeng tumanggi. Kasi di ba tayo sobrang bait natin dito sa CCS. So pag nanalo tayo, sabi natin, ano na lang po, pamigay na lang po sa iba. Wala akong ganon. Basta, kung ikaw nanalo ka. Yun. Ganun na, no? Okay, so clear na po lahat yun. So I will be turning
giving back the table the floor kay Emma sa kay ako. Okay, thank you, Brad. Thank you, Pastor. So we will have 20 winners. Tama ba, Spral? Tama ba? 20? Ako mali ako. Yes. 20 winners of 500 pesos. Each. Yes. Okay, shuffle muna ho natin. Nakikita niyo ho ba? Binabalasa po. Ayan. Random po yan. Random. Hindi po natin alam sino mabubunot. Ayan. Kita niyo po ba? Okay, first winner. Sector 5, Romel Albior. Nandito po ba si Brother Romel? Congratulations. Pumapalakpak si Sister Marivic. Second winner. Sector 2, Raquel Manalo. Pumapalakpak si Brother Mario. Next winner, Sector 3, Rodel Cabrera. Congratulations, Brother Rodel. Next winner. Nagtanggap ako ng Tanggapin mo yan. Congratulations. Next winner, Sector 1, AJ Monzon. Okay. Next winner, Sector 4, Efrain Monzon. Hindi po sila magkapamilya, magkapa-apelido lang po. Kaya valid po yan. 6 na po. Next winner, pang-7. Sector 2, Pinoy Francisco. Brother Pinoy. Next winner, Sector 2, Hazel Fernandez. Okay. Congratulations. Pang-7 po. Sector 2 ulit, Jerome Agustin. Congrats. Sector leader ng 2. Next winner po, Sector 2 ulit, Teresa Lamera. Diba? Palang Sector 2. Sector 5 naman, Monique Mariano. Wow. Congratulations. Monique. Congrats, Monique. Next Ako na yan. Sino pa po ang mga mananalangin ho dyan? Sino pa ho? Ako na yan. Sector 5, Castor Monson. Sino ho yung tumatawag sa akin? Congrats po. Kung malakas yung mga Monson pero hindi ka naniniwala sa swerte. Nagkataon lang po. Wala. Next winner, Romeo Javier, Sector 3. Kuya A. Pumapalakpak si Sister Ludi. Next winner po, Sister Christy Saketon. Woo! Sister Christy. Congrats, te! Congrats. Yes, panggamot. Sector 1. In Sector 3, Elsa Cabrera. Last 5 na lang po. Lima na lang. Ako na. Sector 5, Tina Mariano. Sinong sumigaw ko na? Siya na nga talaga. Puro pastoral staff. Congrats! Palawa na yan, Tina Mariano. Hari naman. Okay. Sector 1. Sino? Sa tingin nyo, anong sector? Ako. Sige po, maniwala kayong kayo to. Annalyn Paderagao, Sector 5. Wala. Wala. Wala siya? Wala pala daw po si Brother A. Javier. So, hindi po magdadagdag po tayo. Si Annalyn po nandyan? Wala rin yata si Annalyn. Hindi na po. Dapat naka-attend po ng seminar. So, si Brother A tsaka si Sister Annalyn. Ano yun po? Next winner po. Edward Elizana! Wow! May dalawa ko po. Last ulit. Sector 4. Mother Perlit, Ninang Perlit.
Congratulations. Tatlo pa. Tatlo pa. JD Mariano. Paano yan, Pastor? May separate family naman yun eh. Tama, Pastor, di ba? Separate si JD, may asawa na, so separate family. JD and Monique, ayun. Wow. Okay, Mariano okay, family, okay, you are blessed. Dalawa pa, dalawa. Sector 1, Arvin Siton. Ayun, dalawa. Tatlo sila. Asawa. And last but not the least, sino kaya? Ako! Kaya, isa pa po ha. Ari naman! Okay, let's go! Sector 2! God 3, pangilan si God? Kasi dalawa lang sila. Sister Raquel. Okay, congratulations po sa lahat. Congratulations! Merry Christmas! Sa Sunday. Kunin niyo po sa Sunday. Tama po ba, Pastor? Yes, Merry kaya... Christmas! Kailan niyo po kukunin? Thank you. Ano ba ito, ito? Anya? Okay. Closing prayer po tayo. Sa lahat ng mga nanalo. Congratulations. Thank you, Emma and Apple. Thank you, Tracy. Thank you sa lahat. Thank you, Pastor Renan, for joining us. Pastor Francis, can you close us in prayer? Our director of our CAF ministry. Thank you po, Pastor. Let us pray po, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa napakasayang gabi pong ito and din sa fruitful teaching, Panginoon, sa mga truth na aming pong natutunan, how we will really celebrate Christmas at we will glorify your name, Panginoon. Help us, Lord, to become the light of this word, Panginoon, to really share the gospel sa lahat ng mga tao, Panginoon, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Dahil ang kailangan talaga nila, Panginoon, na ikaw, God, ang iyong mabuting Panginoon. Yes, Lord. And Lord, for the life of everyone, for the life of our senior pastor, and for the life of everyone in Sector 1 up to Sector 5, continue to bless them, Lord, God. And Lord, help us, Lord, to prepare our hearts, oh God, this coming Sunday, and as we worship you, Lord God. Thank you din po sa mga nag-sponsor ng mga kapatiran. Yes, Lord. Pagpalain po silang lahat. Sa lahat ng mga sector, Panginoon. Kaya binabalik ko namin sa iyo lahat ng papuri, pasalamat, at ingatan po kami. Praise you, Father. Ito po, O Diyos, ang aming pasasalamat at panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 May picture ba? May picture? Picture ba? Picture po. Picture. Ang mga nanalo po, mas malalaki ang ngiti. Mariano family. Mariano family. Malaki ang ngiti nila. Malungkot ako. Ay, malungkot si Pinas. Walang harin. Ganun talaga ang buhay. Okay, picture. Sino po picture? Nga lang po. Okay, Apple, thank you. Thank you nung iba. Nakapatay pa rin po. Pabawas na lang. Hindi, mabagal yung internet natin. On camera. On camera po, para makita po sa picture. Parang hindi yata ano yung... Sino na lang? Tracy? Pwede bang ikaw na lang? Kasi hindi lumalabas sa amin yung iba. Jom. Wait, try ko, kuya. Ay, pwede okay. Pwede. Okay na po. Okay. Okay. 1, 2, 3. Smile. Page 2 po, page 2. Yan po kayo, baka kakalamin po kayo sa amin. 1, 2, 3, smile. Okay na kuya. Smile. Thank you, Dom. Thank you. Thank you, John. Thank you. Merry Christmas. John Sunday. Dalawang service lang po tayo. 8 o'clock at 10 o'clock. God bless. Bye-bye.